So, good morning, everyone. I'm Jasmine Peralta. I'm from SMT Med 24A second year. So, let's talk about disaster preparedness from awareness to action. But first, let's see what's the definition of disaster, hazard, exposure, and vulnerability. First is disaster. Disaster is a serious disruption of the functioning of a community or society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of exposure, vulnerability, and capacity. Pag sinabi nating disaster, is ito yung matinding pagkasira ng mga normal na buhay natin or ng isang community or society dahil sa isang hazardous events katulad na lang ng mga bagyo, typhoon, baha, lindol, sunog. And for example nito is kunyari kapag bumagyo, tapos nagkaroon tayo ng mataas na baha sa iba't ibang lugar, di ba? Tapos, syempre hindi tayo makakapagtrabaho and madami pwedeng magkasakit nun. And also, 'pag masyado ng malakas yung bagyo or mataas na yung baha is puwede itong makasira sa mga bahay natin or mostly pa is sa mga pananim ng mga magsasaka natin. Ayun ang tinatawag natin disaster. Next is the hazard. Hazard is a process, phenomenon, or human activity that may cause loss of life, injury, or other health impacts, property damage, social and economic disruption, or environmental degradation. Yung hazard naman is ito yung mismong threat or panganib na pwedeng makasama sa tao, environment, o sa properties. For example, ito yung mismong bagyo, lindol, landslide, o sunog. Kung pag sinabi kasi nating disaster, ito yung mismong pagkasira ng buhay natin or ng mga bahay natin sa isang community o society, while the hazard naman is ito yung mismong threat sa atin. For example nga, yung bagyo, lindol, landslide, or sunog. Next is the exposure. Exposure is a situation of people, infrastructure, housing, production, capacities, and other tangible human assets located in hazard-prone areas. Pag sinabi naman natin exposure, is ito yung mga tao, lugar, at bagay, or kunyari yung mga bahay, kalsada, paaralan, ospital, na nakalagay o nakatira sa lugar na delikado, like sa mga prone areas. I'm not generalize. For example na lang is yung mga nasa creek or yung mga tao na nakatira sa mga malapit sa tawag dito, mga kanal, gano'n. So, 'pag lumakas yung bagyo and tumaas yung baha, yung mga tao na nakatira dun is puwede silang maapektuhan kasi nga malapit sila sa baha. So, puwedeng lumubog yung bahay nila sa baha. So, dangerous yun especially if may bata tayo. Yung mga nakatira sa tabing ilog, mas exposed sila sa possibility na magkakabaha, 'di ba? So that's the exposure kung gaano ito yung mga lugar or tao na kung saan nakatira sila sa mga delikadong lugar. From the word itself, exposure natin sa dangerous calamities. Next is the vulnerability. Vulnerability is the conditions determined by physical, social, economic, and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, community, assets, or systems to the impacts of hazards. Next is vulnerability. Ito naman yung kahinaan or susceptibility ng isang tao or community na maaapektuhan ng hazard. Pwedeng dahil sa kahirapan, kakulangan ng resources, or kalagayan ng environment. Halimbawa, yung mga barong-barong sa tabi ng ilog, katulad ng example ko kanina sa exposure, mas madaling masira kapag bumaba kaysa sa mga konkretong bahay. Vulnerability, makikita natin dito like vulnerable. Kung sino yung mga vulnerable na tao or madaling maapektuhan nung situation. Katulad na nga ng example ko kanina sa exposure na yung mga nakatira sa yung mga bahay yung barong-barong na na nakatayo sa tabing ilog. So 'pag bumaha or lumakas yung bagyo is maaapektuhan sila kasi malapit lang sila sa ilog. So 'pag tumaas yung level ng ilog is maapektuhan sila. So ibig sabihin vulnerable sila doon sa pagbaha. Gets? Next. Next naman is let's talk about naman the four. So next naman is let's talk about the four pillars of DRRM. So first is preparedness, response, prevention and mitigation, rehabilitation, recovery, ulit.
So, next naman is let's talk about the four pillars of TRRM. First is preparedness, second response, third is prevention and mitigation, and the last one is the rehabilitation recovery. But first, let's talk about the preparedness. Ano nga ba yung preparedness? From the word itself, ito yung paghahanda natin. Ito yung mga ginagawa natin bago pa dumating yung disaster para handa tayong lahat. For example, sa balita is pinalabas na magkakabagyo. So ikaw, as a person, dapat naghahanda na tayo kung ano ba yung mga dapat nating dalhin, yung mga first aid kit natin, especially if may bata tayong kasama. So, dapat prepared tayo sa mga bagay. Kung sakaling tumaas man yung baha or lumakas man yung bagyo, alam natin kung saan yung evacuation center. So, dapat prepared tayo as an individual. So, next is the response. So, ito yung mga aksyon na ginagawa natin habang at pagkatapos ng disaster para maligtas yung mga tao or yung mga individuals. So, for example, ito yung pag-rescue sa mga natrap or yung mga hindi makaalis sa bahay nila kasi masyado ng mataas yung tubig at hindi na sila makaalis. Or ito yung pamimigay ng relief goods natin at pagbibigay ng first aid kit. Kasama din dito is yung pagbibigay natin kunyari ng mga food pack, yung pagpapakain natin sa kanila, pag siyempre hindi naman lahat tayo is nasa safe or nasa maayos na kalagayan. So, as much as we can help, we need to help. So, next is prevention and mitigation. Ito naman yung pag-iwas at pagbawas ng epekto. So, kung maaari, yung government is gumagawa sila ng paraan para mabawasan or hindi man maiwasan natin is ma-prevent man natin or magkaroon man tayo ng mga pagbawas na epekto nito sa atin or yung mismong, matatamo natin, mabawasan man lang. Ito yung mga hakbang para hindi mangyari o mabawasan ang pinsala ng disaster. Halimbawa, yung pagtatayo ng matibay ng dike, kung alam niyo yung dike, para hindi bumaha. At pagtatanim ng puno para iwas landslide at paglalagay ng building code para matibay ang mga bahay. Isa to sa mga prevention, hindi man ng gobyerno, pero ng mga tao pa rin para hindi man magkaroon ng bagyo ngayon, pero prepared sila. So, yung prevention and mitigation is ito yung, for example, sa government naman, yung mga earthquake drills natin sa school, fire drills, isa yun sa prevention and mitigation kasi hinahanda na tayo ng gobyerno kung ano man yung dapat natin gawin once na yung yung calamities na yon is dumating na sa atin. So, next naman is rehabilitation and recovery, which is yung pagbangon. Ito naman ang proseso ng pagbalik sa normal na pamumuhay pagkatapos ng disaster. For example, ito yung pag-aayos sa mga nasirang kalsada at tulay, pagtulong sa mga naapektuhan para makabalik sa trabaho at pagbibigay ng pabahay sa mga nawalan tirahan. Yung rehabilitation and recovery is medyo common na siya sa ating Pilipino kasi alam naman natin na 'di ba may tinatawag na tayo na bayanihan and pagtutulungan. So, as a Filipino is nagtutulungan tayo every after ng calamity, 'di ba? Meron pa nga tayong nakikita na 'pag nasira yung bahay nila, yung mga kapitbahay na hindi naman gaano nasira yung bahay is tutulungan nila yung mga tao na sobrang nasira yung bahay. So, kasama na yun sa nurture nating mga Pilipino na magtulungan in times of calamity. And also, yung government naman is mostly naman nagbibigay sila ng mga pabahay or kung saan puwedeng mag-stay yung mga naapektuhan ng such calamity or ng disaster, such disaster. So, may ginagawa yung gobyerno para matulungan tayo na maka-recover dun sa natamo natin na calamity or na disaster, hindi nila tayo pinabayaan. And also, kasama din sa rehabilitation and recovery, for example, na-trauma tayo, like nagkasunog. Then, na-trauma tayo dun sa sunog na yun. So, psychiatrist tayo. It's also part of rehabilitation and recovery since nagre-recover tayo dun sa situation na nagbigay sa atin ng trauma. So, let's proceed to the identified hazards and vulnerabilities sa lugar namin. So, I live in Yulo, Wipikutan, Taguig City. It's around Metro Manila. So, first is let's talk about the hazards and vulnerabilities. First is hazards. Mga hazards na pwedeng mangyari or mga hazards na makakaapekto sa mga Taguigeños is first is flooding, which is yung wala kasi kaming maayos na drainage dito. Hindi ko naman sinasabi pero when you go here sa Taguig is yung mga drainage is hindi lahat malilinis. So mostly makalat, may mga basura, may mga plastic since alam naman natin na yung plastic is hindi siya ganun ay hindi siya natutunaw or hindi siya nabubulok. So pag tinapon siya sa kanal is magka-clog lang siya. So pwede siyang mag-cause ng ha. Next is typhoon. Siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung typhoon. So,
Pag tumama din yung typhoons dito, isa din sa, effect niya is yung flooding din. So next is earthquakes, isa din 'to sa hazard since, yung mga lupa dito is hindi na din gano'n katibay. So, mostly laging sinisira yung daanan dito para pinapalitan nila may napanood kasi ako dati na bakit nga ba sinisira yung mga daanan na hindi pa naman sira. I've watched na minsan kasi hindi natin nakikita na sira na pala yung isang bagay hangga't di natin tinitignan yung ilalim nito. So, may chance na puwedeng yung ilalim nito is sobrang lambot na and yung nasa taas is mukha pang maayos pero hindi na siya safe gamitin or di na siya safe daanan. So, sa earthquakes mas, prone dito yung mga daanan na malambot na, nasira na. So, madami dito sa Taguig na hindi na gano'n kaayos yung mga daanan and madami ng pinapalitan naman ngayon yung, mayor ng Taguig namin is nagpapalitan naman siya ng nagpapapalit naman na siya ng daanan. So, it's a good na din. So, pero hazards pa rin siya 'pag nagka-earthquakes kasi lumalaki yung cracks ng mga daanan. So, next is fire hazards. So, isa siya sa hazards since yung mga bahay dito mostly is tabi-tabi lang. So, alam naman and mostly gawa pa sa mga plywoods and sa mga kahoy. So, 'di ba alam naman natin na prone to sa sunog. So, since tabi-tabi nga yung mga bahay, once na magkasunog dun sa isang bahay, then syempre maaapektuhan yung katabing bahay. So, lalaki ng lalaki yung sunog. And mostly pa dito, pag nagkasunog is maliit lang yung mga pwedeng daanan ng bumbero. So, hindi sila totally makakapasok. So, isa yon sa hazard dito sa lugar namin. So next is the health risk. Pag sinabi kasi nating health risk is madami siyang kasakop or madami tayong pwede sabihin sa health risk. But I'm just gonna generalize it. When we say health risk kasi is parang ito yung nakakasama sa kalusugan natin. And I think hindi lang naman to sa lugar dito, hindi lang naman siya dito sa New Lower Bicutan or sa Taguig. From other places din, siguro prone din sila sa health risk. So isa din to sa hazards na pwedeng makaapekto sa atin. So yung vulnerabilities naman is nahahati siya sa apat, which is the physical, social, economic, and environmental. First, let's talk about the physical. Physical is ito yung literal na physical. Katulad nga na nabanggit ko kanina, pag fire hazard, dito kasi sa Taguig is tabi-tabi yung bahay since nasabi ko nga kanina, gawa sila sa light material houses or yung mga plywood, kahoy, so madali sila or prone sila sa sunog. Next, weak structures, ganun din. So, since hindi nga gawa sa semento and gawa lang siya sa kahoy or sa mga plywood, so prone siya sa sunog and weak lang yung structures na hindi siya ganun katibay. So, isa siya sa hazards and vulnerabilities. Next is social. Social is sino nga ba yung naaapektuhan dun sa mga hazards natin? First is the children, which is alam naman natin, pag bata is masyadong mahina yung like health nila. Next is elderly and PWDs. Alam naman natin, syempre, pag elderly, mahina na din yung kalusugan nila and also PWDs is prone din sila. Next is the economic, which is ito yung livelihood disrupted easily, which is ito nga yung pag nagkaroon ng baha, is syempre, hindi naman natin matutuloy na yung mga trabaho natin or yung buhay natin as economic. So, here kasi is, wala namang sakahan dito. So, pag bumabaha, hindi naman sila masyado na epektuhan. Pero, we have, C6 dito, if you know, which is yung C6 is dagat siya. So, madaming nangingisda doon na mga tao. So, once na bumagyo kasi, and syempre, pag bumagyo is tumataas yung alon. So, mahina yung huli nila ng isda and syempre, bumababa yung livelihood or yung income nila na pumapasok. So, nadi-disrupt sila or hindi na sila pangisda. So, next is environmental. Environmental is poor waste management, clogged waterways, increasing flood risk. So, nasabi ko nga kanina yung flooding and sa typhoon. So, once kasi na bumagyo, since yung mga tao nga is hindi naman sila nagse-segregate ng basura nila, so pag nagtapon sila or hindi maayos yung waste management nila, once na nagtapon sila sa kanal ng mga plastics or yung mga hindi nabubulok na bagay, is nagka-clog siya sa kanal. So, pag bumagyo, may chance na magkabaha. So, tataas na tataas yung baha. Since barado na nga yung kanal, edi wala ding mangyayari. So, next naman is
DRRM strategy proposal. So first is the preparedness. Preparedness is dito yung mga pwede nating gawin before yung calamities or yung hazards. First is drills, first aid training, evacuation plans. So sa preparedness, pwede din dito yung drills natin, yung katulad na nasabi ko siya kanina sa prevent and mitigation, pero pwede din siya sa preparedness, which is yung earthquake drills, fire drills sa mga schools, and next is first aid training. Syempre, dapat every one of us should know the basic first aid knowledge, especially yung CPR. If let's check if buhay pa ba yung patient or yung tao. Syempre, it's very important for us to know kahit yung basic knowledge lang about first aid. Next is evacuation plans. Syempre, especially dapat alam natin kung saan yung mga evacuation centers or dapat may evacuation centers tayo na naka-prepare for the community or society, especially pag malapit na yung bagyo or may papasok na bagyo pa lang, for us to be prepared. Next is the response, which is active DRRMC and volunteer rescue teams, medical units. So, in summary na lang, yung response is syempre, di ba na-explain ko kanina, na pag-response is ito yung during or after the disaster. So, ang pwedeng gawin ng DRRM or yung strategy is pwedeng may mga volunteer rescue teams para i-check yung places if may na-stranded ba or may hindi makaalis sa bahay nila and make sure na ligtas lahat. I know hindi naman natin masisave lahat ng tao pero let's make sure na masisave natin yung kaya nating isave. And also medical units if we can free check-up sa mga elderly since nabanggit ko nga kanina yung sa vulnerability about sa social, syempre prone yung mga children, elderly and PWD. So, mas maganda na na-check up natin sila after or during the disaster. Next is the prevention and mitigation, which is drainage improvements, zoning laws, tree planting. So, in summary lang din, yung draining improvements, ito yung let's start to segregate trash. Let's start at our own home. So, magsimula na tayo sa bahay natin na paghiwalayin yung mga nabubulok sa hindi nabubulok para hindi na din mahirapan tayo once na nagkabagyo since alam naman natin na madaming bagay na hindi nabubulok. So, pag tinapon natin to kung saan-saan, tayo lang din yung maapektuhan. Sabi nga nila, di ba? So, pag tinapon mo sa kalsada kung saan man, babalik yun sa'yo. Kasi kung di naman siya nabubulok, syempre, sa atin din yung epekto nun, 'di ba? So, next is tree planting. So, nowadays kasi hindi na siya ginagawa since hindi naman na siya minsan ginagawa lang 'to for school, 'di ba? For requirements, especially sa elementary. So, nagtatanim-tanim sila. Pero nowadays kasi walang nagtatanim ng mga tree planting. So, I encourage everyone to practice tree planting or if hindi man kaya ng tree planting, let's start to practice planting na lang even yung mga plants na pampatanggal ng lamok, yung pampaganda lang ng design ng garden, that's it. The next is the recovery and rehabilitation. Build back better housing, livelihood aid, mental health support. So, in summary ulit, so after the disaster or after every calamities that we experience, make sure that um once na may mga nasirang bahay, let's all bring it back stronger than before. Syempre, if kunyari nagkaroon ng typhoon, tapos nasira yung bahay nung isa, syempre, nasira yon kasi light materials lang yung ginamit and hindi stronger yung foundation nun. For example ngayon, example ko kanina is gawa sa plywood or sa kahoy yung bahay. So, pag nasira yon dahil sa hazard, pag ginawa niyo siya ulit tapos made of plywoods and kahoy pa rin, may chance pa rin na masira ulit siya once na nag-hit ulit yung hazard sa atin or yung typhoon. Next naman is yung mental health support, which is, it is very important nowadays since most of the people, I'm not saying sensitive, but emotional, like emotional unstable. So, pag may mga problema kasi tayo, syempre, most of us don't have someone to talk to. So every trauma that we experience, it can affect to our individual or well-being. So makakaapekto to sa kung anong gagawin natin, kung paano tayo makakatulong sa ibang tao. So
First is let's build our mental health healthy before we build others' mental health. Next is the steps to disaster preparedness. First is know the risk. Siyempre, dapat alam mo muna kung ano ba yung risk na kinakaharap mo. Siyempre, for you to be prepared, dapat alam mo yon. So, next is create an emergency plan. So, this is make sure na dapat alam mo yung mga evacuation center, alam mo yung mga emergency contact, kung sino yung tatawagin in such calamities. Next is prepare an emergency kit. This is very essential for us. This should be this should be a necessity for us. Syempre, especially if biglaan lang bumagyo, biglaan bumaha, hindi naman natin masasabi minsan ang mga hazards, 'di ba? Minsan nag-earthquake na lang na malakas. So, we really don't know what will happen tomorrow. So, dapat handa tayo sa kung ano dapat gawin. So, later on, I will give an example kung ano ba dapat mga ilagay sa mga emergency kit natin. So, next one is stay informed. So, yung stay informed is dapat alam natin yung nangyayari sa paligid natin. Kasi mamaya, bumabagyo na pala sa kabilang lugar, tapos dito sa atin, wala tayong kamalay-malay, di ba? So, dapat stay informed, manood tayo ng mga balita, if wala mang balita, radyo, and especially social media. We have a social media nowadays. So, it's basic for us to get news or to get information. Next is practice drills. Ito yung sinasabi ko pa kanina na preparedness and prevention and mitigation, which is sa schools dapat pinapractice na to. Or hindi man sa schools, is sa workplace natin, dapat pinapractice na yung mga fire drills, earthquake drills for us to be prepared also. So next one is taking action today. This is just a reminder for me. So start by educating yourself and your family. So from the videos that I've watched, nakalagay kasi dun siyempre dapat educated ka sa sarili mo man lang or kung hindi mo kayang siyempre kung educated ka sa sarili mo or kung may knowledge ka or basic knowledge ka sa sarili mo, mas madali mong mahihikayat yung family mo na maniwala sa'yo kasi alam mo yung ginagawa mo. So, alam mo kung anong ituturo mo. Next is build an emergency kit and plan today. So, katulad nga na nabanggit ko kanina sa preparedness, dapat may essential yung emergency kit natin and dapat alam natin yung plano para pag sakaling nagkaroon ng typhoon, ready tayo and hindi tayo yung matataranta. So, next is spread awareness in your community. So, sabi ko nga kanina, dapat is educated tayo sa sarili natin or may knowledge tayo para mas kapati-paniwala tayo and syempre hindi naman tayo pwede lang magsabi ng information na hindi tayo sigurado. So, dapat if mag-spread tayo ng awareness sa community natin, make sure na well knowledgeable tayo and educated. So remember, preparedness saves lives. Next is emergency kit essentials. So ito lang yung mga pwede natin dalhin since hindi naman tayo pwede magbitbit ng mga mabibigat na emergency kit essentials. So first is water, at least 3 days supply. So make sure na you have enough water for everybody, hindi lang syempre para sa sarili mo. And next is non-perishable food, or ito yung mga hindi nabubulok na pagkain and yung mga madali lang lutuin. For example, yung mga delata, mga cup noodles, that's the basic or mga madadali nating kainin na hindi na kailangan lutuin or yung mga hindi nabubulok. Especially, check the expiration dates kung mabubulok na siya or hindi pa. Next is first aid kit and medications as what I said earlier. Flashlight and extra batteries. This is important, syempre, pag may typhoon tayo or may bagyo tayo, syempre, hindi mawawala yung brownout. So, dapat may extra flashlight tayo and extra batteries. So, important documents such as the IDs, insurance papers, etc. So, this is important. Syempre, dapat pag may isi-save ka din or kasama sa emergency kit mo is yung mga important documents mo kasi mostly may mga documents na hindi na kayang gumawa ulit ng bago. So, make sure na masisave mo siya as long as you can. So, next is emergency contact list as what I've said earlier also na kailangan alam natin yung mga emergency contacts sa lugar natin and whistle and protective gear. Yung whistle and protective gear is it is also important since pag whistle is you can make this as a like contact sa family mo or pag napalayo ka sa family mo. So pwede siyang gawing signal and also yung protective gear is also for you to protect yourself. Lastly is the conclusion. So, disaster preparedness is everyone's responsibility. Awareness plus preparedness is equals to safety. Take action now before it's too late. So, let's be safe by preparing and be aware to our environments. That's all. Thank you.